Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Page of Wands in reverse. The Empress. What's the Page of Wands in reverse energy mo? Dahil meron kang guard or maybe dinidipinsan mo yung sarili mo, hindi makapang atake, hindi makapag-take ng action. More clarification with this Page of Wands in reverse. Yung mga nang-atake, pwede din ganun. High Priestess, yung mga gumagawa ng spiritual. No. Yung mga nasa psychic attack sa'yo. Nasa psychic attack. Kasi meron ka ng parang boundary. Ayun, may boundary ka na. Meron na nagbablock nung kanilang mga ginagawang pang psychic attack. Hindi na makapa-atake sa'yo. Hindi na makapasok sa'yo kasi na-block na yung kanilang mga pan-psychic attack sa'yo. Yung ginagawa nila pan-psychic attack sa'yo. Na-block, may harang. Ayun, nabablock yung kanilang psychic attack. Hindi makapasok sa'yo. Hindi makapang-atake. Hindi sugod. Hindi pang-harm pagka ganun, no? Yan. And this is you, the Empress. Lahat na sa'yo, no? And you are attractive. You're balanced, no? And kasi 4 queens yan combination of 4 queens. So, lahat na nasa Empress. You are so good looking. May self-love, may self-worth, and you're intelligent, loving, caring as well, and marunong maglagay ng healthy boundary kasi lahat na nasa iyo confident and matalino, no, sa Queen of Pentacles. Kasi combination ng 4 queens to So ano pa? About sa'yo. Then through the darkness, your loving kindness. You are strong physically, mentally. Your personality is strong. Ano pa? You're in a union right now. Or, ano ba yan? In a union ka right now. In a union. In a union, yes. In a union with the Holy Spirit. Kasi parang nananalangin yan dyan Yes, with the Holy Spirit. Kasi nananalangin, no? You're in a union with the Holy Spirit kasi yan. For sure, mabuti yung kalooban mo. Mabuti kang tao. Kaya may Holy Spirit ka. O sinindan ka ng Holy Spirit. Binabaan ka ng Holy Spirit. Actually, hindi lahat ng tao ay may Holy Spirit sa katawan. Ang iba ay walang Holy Spirit. Demonyo na sa katawan nila. Evil spirit. Ganon. Lalo na yung mga witches na walang Holy Spirit yan. Yung mga gumagawa ng witchcraft ay demonyo yun sa katawan nila at mga spirito. At yung mga evil doer, yung mga addiction, walang Holy Spirit talaga yan. At yung may mga bisyo, walang Holy Spirit yan guys. Alam niyo kung ano yung nandyan. Demonyo, yan na nagpupush, na gumawa ng mga addiction. No? May pagpatuloy nila yung mga addiction nila, mga bisyo nila. Kaya sige sila gawa ng ikakaruhin ng sarili nila. Ganon yung totoo dyan guys. Kaya ang dapat sa kanila ay magpabindita siguro. Para matanggal sa kanila. And discipline din talaga sa sarili.
Kailangan ng disiplina sa sarili. Okay? Pero yung mga witches na yan, meron din talaga yan. Lalo na yung mga yan. Meron yan. Yung mga witches na yan, mga demonyo at spirits sa katawan nila, baka ang dami pa. Baka malalakas pa ng mga espiritu yun sa katawan nila. Madalang lang, may Holy Spirit sa katawan. Madalang ba? Madalang lang. Madalang lang. Tama ang sabi ko, madalang lang. Mas madami siguro ang may demonyo sa katawan. Kaya ang daming na-exercise, di ba? Ang daming natatanggalan ng mga evil spirit, demon sa katawan. Di ba merong mga nagtatanggal niyan? Para magkaroon ka ng Holy Spirit o pasukan ka ng Holy Spirit, sinta ka ng Holy Spirit, kailangan maging mabuti ka muna. Maging mabuting tao, pure-hearted. Basta, ewan ko kung paano ba, no? Na para sindan ka ng Holy Spirit, kailangan mabuti kang tao. Yun talaga, na hindi ka deceitful, hindi ka evil. And makatwiran ka. Yun. Ano pa ang about sa'yo? Healing. Nag-heal ka ngayon. O maybe, healer ka ba? Healer ka din. May integrity pa dito. Clarify by integrity. Healer ka din. Marunong ka din manggamot o makapagpagaling ka pag manggamot ka kung gustuhin mo nga. Ito naman ay, o maybe nag-heal ka din pati ngayon, no? You are brave, confident, attractive, self-assured, courageous, and optimistic, positive, yan, fiery, bold and daring. Anong next na mangyari sa'yo soon? Mabalance yung chakras mo, ma-open at ng chakras mo. Mawala na yung mga, kung meron pa mga blockage, ma-clear na yung mga negativities, no? Parang ma-rejuvenate yung iyong aura, yung energetic field mo, yung auric field mo, yung buong aura. Ayan. At lalakas yan. Lalakas yung aura mo. And ma-refresh kasi color green. Ma-heal, no? At actually, nag-heal ka din pati ngayon. Intuition. Mas lalong lalakas yung intuition mo. Ayan, gagana yung intuition mo. Or mas lalo ka maging connected sa guide. Mga guide, ganon. So, ayan. Ano yung next na mangyari sa'yo? The Fool. Maging risk taker ka na, hindi ka na mag-doubt pa sa mga gusto mong gawin. So, gusto mong i-pursue sa mga goals mo na aksyonan mo na agad. Parang ganun ba? Na hindi ka na mag-hesitate na mag-take na action, umpisahan na gawin yung mga gusto mong gawin. Ganun, maging risk taker ka at mag-take ka na ng leap of faith. Ganun, maging positive ka na o color yellow. Maging napaka-positive ng person and driven by your dream, no? Ayan, hindi ka na magpapa-hold back na i-pursue mo o mag-risk ka sa kung ano yung pangarap mo, yung dream mo sa buhay. Ano, baby ko, paglakas mo siya, dali. Pakisam si baby. Baby ko, paglakas mo siya. Andita. Siya ang galing ako sa ako, baby. Oh, bantutan na! Hindi ko lang kanina eh. Sige na. Dan. Huwag iisa ka na. Ano pa? Next na mangyari sa'yo niyan. Tingnan natin. O, hindi na magkakaroon ng delay or waiting. Saan yan?
Sa inyo ng person na ano, hiwalay kayo, gano'n. Kung nagkaroon, oo, sa inyo ng person na hiwalay kayo. Parang there's waiting, delay para magkabalikan kayo. Parang nagkaroon ng delay sa pagbabalikan nyo sa mangyaring reunion. So, hindi na magkakaroon ng delay pa. At may mangyayari ng reunion. Maybe very soon. O, mapanatag na din yung isipan mo. Makarecover ka na din sa nangyaring hiwalayan nyo kasi wala na yung ano, yung delay nga sa mangyayaring reunion sa inyo. So, may reunion na mangyayari. Sino ba yung person na yun na magkakaroon ng reunion sa inyo na hindi na ma-delay yung pagbabalikan yung dalawa? Lumayo si person mo ata eh. Ay, ano ba to? Upright ba to? Temperance? Pero pang, yan. It's upright. Nag-heal to ngayon. Parang kalmado lang. Relax lang siya ba? Yung person mo na yan. And, ano yung feelings dyan sa'yo ni person mo na si Temperance? Yan ang energy niya eh. Gusto ko niya mapangasawa. O, ano yan, dinidesire niya na maging a good provider mo. Kasi, Queen of Pentacles eh. Tama. Halika. Puro lang bunjing. Bunjing. Saan ang bunjing? Okay? Kasi nang hinayang to sa'yo guys. Nag-grief siya. Talagang malungkot yung buhay niya. Nagluksa siya. Parang desperado. Desperado? O desperada. Parang ganun. Hindi naman desperado or desperada. Naging, ano siya, naging malungkutin. Naging iyakin. Yakin ba? Hindi naman. Hindi naging ano siya, yung hindi masiyahin. Ganun ba? Hindi siya masiyahin. Yun, naging hindi siya masiyahin nung ibig sabihin malungkot eh. Syempre. Kaya hindi naging masiyahin to kasi dahil apektuhan to ng nangyaring breakup sa inyo. Sa nangyaring naghiwalay kayong dalawa. Hindi siya naging masiyahin dahil doon, no? Ayan, simula nung naghiwalay kayo. Tinamaan ni Cupido. Tinamaan siya ni Cupido. Ayan, ganun ang epekto, guys. Mahirap pag tinamaan ni Cupido. At hindi naging masiyahin pag nagkahiwalay kayo. Ano ang message ng angel? Angel ba ngayon nagagay dito? Hindi. Ano ba nagagay dito ngayon? Si Yahweh. Hindi. Sino nagagay dito ngayon? Si Jesus Christ ba? Then through the darkness, your loving kindness. Oh, si Jesus Christ. Tore through the shadows of my soul. The work is finished, yet it's written. Ano message ni Jesus Christ here? Debt paid off. The old weight and habit of debt is lifted from you and your life. Bayaran mo na daw yung utang mo. Hindi ibig sabihin ng utang na pera. Kung may utang ka na pera, ay bayaran mo. Okay? Hindi porkit sinabi dito na debt paid off ay ang isipin mo yung pera. No? Na hindi mo na kailangan bayaran. Of course, pag utang mong pera, bayaran mo yon. Yun ang usapan nyo eh. No? Ang utang ay utang. Okay? Maliban akong binigay sa iyo. No? Ay wala ka nang babayaran. No? Huwag maging deceitful. Kasi yung hindi magbabayad sa utang niya ay deceitful yon, no? And the old weight and habit of debt is lifted from you and your life. Parang ano to eh, yung kung may nagawa ka na kasalanan, no? Parang napagbayaran mo na din siya. Yan, napagbayaran mo na yung nagawa mong kasalanan. So ano pa? Huwag mong kutkutin yung bigas natin, tangga. Wala kang magawa. Uy! Pasawa ito. Ano yung iniisip ngayon ni Temperance na to, na person mo sa'yo?
There is written, the Chariot. Ang ipurso ka na, ang magmadali siya kasi horso. Ang magmadali talaga siya na mag-take na action sa'yo, ganon. Hindi. Ang mag-take na action na sa'yo, yun. Hindi. Ang magmadali na ipurso ka. Hindi. Ang magmadali na kontakin ka. Kontakin ka. Hindi. Ang mag-decide na siya na ipurso ka. There is written, yes. Ang mag-decide na siya agad, no? Na ipurso ka. Kasi yun yun ang nagpapatagal. Yung pagdidesisyon niya, yung hindi siya makapag-decide. So, yung mag-decide na siya agad na kontakin ka, na makipagbalikan na sa'yo. Yan. Na ipurso ka, yan. So, may decide pa. Yung makapag-decide na siya, yung mag-decide na siya. Ayan. Nakontakin ka. Yun ang nagpa-delay. Yung hindi siya makapag-decide at that time. Bakit? Ninervyos? Baka may nervyos. Hindi naman. Takot masaktan to for sure. Matakot siya masaktan. Hindi. Dahil anong reason niya bakit hindi kanya agad pinurso o kinontak o hindi agad nakapag-decide, no? O hindi agad-agad makapag-decide or hindi nag-decide agad na kontakin ka. Anong dahilan niya? Ayaw niya ma-hurt. Ayaw niya masaktan. Hindi dahil sa takot masaktan, ayaw niya masaktan. Kasi naka-experience na masaktan siya. Baka nagbitaw ka din ng salita na masakit. Yung ganun. Lalo pagka immature pa, no? At kung ano-ano na pinagsasabi, lalo pag galit. Ganun. Lalo kung nasaktan ka din, di magsalita ka din ng masakit-sakit, o diba? Ganun ba? So ano pa? Ano yung gustong sabihin sa'yo ni temperance na to na person mo? Gusto niyang bumuo kayo ng pamilya. Ayan ang gusto niyang buuin nyo. At magtutulungan kayo. Bilang isang pamilya, ang magtutulungan kayo. Gusto niyo magkaanak kayo. Gusto niyo mapangasawa ka. Gusto niyo maging isang pamilya nga kayo Bubuo kayo ng pamilya niyo And then, yun ang buuin ninyo yung magkaroon ng pagtutulungan sa inyo. Yan. Pag nagsama na kayo, yan. Bilang isang pamilya, gano'n naman talaga pag pamilya na magtulungan di ba? Alam nga naman, sarap na isa. Ano yun? Walang diskarte sa buhay yung isa. Ano pa? Kaya mas maganda guys na mapangasawa yung madiskarte sa buhay, no? Yung marunong sa buhay, hindi yung pabaya, hindi yung tamad, hindi yung mabisyo. Yung tutok sa buhay, tutok sa hanap buhay din, tutok sa pamilya, hindi tutok sa bisyo, hindi tutok sa addiction, hindi tutok sa nonsense. Ano pa? Anong message pala ng Jesus Christ? Si Jesus Christ to yung nagagay dito ngayon. Anong message? Huwag kang maging defensive. Yun po ba? Huwag kang maging defensive. As a person na mag-pursue sa'yo, ganon. Kasi bubuo kayo ng pamilya. So, huwag ka na maging defensive. Yan ang message niya sa'yo. So, tama naman para mag-on na kayo agad, no? Mag-click na kayo agad. May-unite na kayo agad. Wala nang chichiburat-chipa. Mag-decide na kayo, magsama na kayo agad. Bubuo na kayo agad ng pamilya, di ba? So, ano pa? Para mamuhay kayo ng prosperous, masaya, kompleto na, ganoon. And then, ano pang message naman Jesus Christ sa lahat ng viewers?
Queen of Wands in reverse. Ano yan? Queen of Wands in reverse. Bakit na reverse? Hindi magtatagumpay ang parang tinanim sa inyo. Tinanim ba sa kanila? Hindi. Yung tinanim yan, tinanim. Parang tinanim eh. Oo, tinanim. May tinanim. Para kung sa tanim pa, tinanim sa lupa. Pero kung sa person, itinanim sa person. Saan itinanim? Sa person, Lord Jesus Christ, sa person, tinanim. Oh, ay oo, sa person itinanim. Hindi magtatagumpay daw yung itinanim sa person. Kaninong person? Sa akin? May tinanim pala. Yung iba siguro dyan na may tinanim sa akin na na may tinanim daw sa akin. Ano yun, mga deceit scheme nila. Deceit and scheme nila. Bakit umiral sa kanila, Lord Jesus Christ, sa mga gumawa niyan? Inggit. Ito, inggit. Pinapairal na inggit. Saan mapupunta itong mga tao na to na nagtanim sa akin ng kung ano man itong tinanim ng deceit at scheme nila? Sa impyerno, Lord Jesus Christ. Sa impyerno. Ngayon, kung ma-impyerno sila, ako pang sisiyan nila. Bahala sila. Kailangan ko ng hustisya. Dahil sa inggit nila, gagawa nila ako ng ganyan. Deceit and scheme. Hindi makatwiran yun. Mainggit lang sila, gagawa sila ng ganyan. Pero yung walang ginawa ay hindi naman kasali ha. Yung mga gumawa lang yan. Hindi naman siguro lahat. Baka yung mga gumawa lang yan. Hindi kasali yung walang ginawa sa akin na deceit and scheme ha. Walang tinanim. Ewan ko anong tinanim nila. Buto. Buto niya. Joke lang. I know. Baka mga sumpa po ba? Sumpa daw, sumpa. Baka isang pamilya yan. May mga tao kasi talagang inggitiro. May mga taong gano'n na manghalit na. Ayan. Sa mga wala naman ginawa sa akin yan. Hindi nyo kailangan mag-worry, okay? At wala naman kayong ginawang kasalanan sa akin, okay? So, yan. Ano naman message from Jesus Christ sa'yo? Winter. The answers to your prayers and affirmations are fully realized in the winter months. Yan. Bakit mo po ni-reveal to Lord Jesus Christ? Galit ka po sa mga gumawa niyan sa akin? Bakit gusto nilang kontrolin ako? Gusto nilang magtagumpay na kontrolin pala ako na mga yan, no? Demonyo, mga tao yan. Kaya pala, mga devil, evil daw sila na klase mga tao. Gusto nilang control, gusto akong kontrolin, Isipin yan. Sabi ni Jesus Christ, hindi kayo magtatagumpay sa magmuwa niyan sa akin. Bakit ganyan si Jesus Christ? Kasi nanay mo po ako, Lord Jesus Christ, sa langit, no? Bago pa po ako naging tao, no? Yes. Kaso lang, wala talaga ako malala. Kahit sa vision ko, nagpapakita yan sila. Bata pa ako, pinapanaginip na ako ni Yahweh, ng God. Di ba, nakwento ko yun, bata pa ako. Kahit si Jesus Christ, minsan nga lang talaga, madalang lang siya magpanaginip sa akin. Yung parang napapakita sa vision ko. And then, minsan kinakausap niya ako sa vision ko. Doon ko nalaman yung mga about sa akin.
Kaya ganyan si Jesus Christ. At alam niyang hindi makatwiran yan. Injustice yan. Kahit sinong gawan, kahit hindi man ako nung ang gawa ng ganyan, injustice yan. Yung dahilan sa nainggit ay gagawa ng deceit and scheme sa isang tao, kininggitan nila. Hindi talaga makatwiran yun, guys. So, ayan. So, ano pa? Ang next na mangyari sa'yo. Ito. Mga kampo niya ng kadiliman kasi gumawa niya. Inudyukan niya sila ni Jezebel spirit, no? Sila naman kay puno ng inggit. Ewan ko na kinanggitan naman yun. Inudyukan ng mga devil yan kasi pati yung mga yan. O sila din mapahamak. Dahil alam naman nilang mali. Hindi makatwiran. Bakit nila gagawin? Diba? Mga deceitful. Magiging malakas ka. Yan ang next na mangyari sa'yo. Magiging malakas ka. Yung pangatawan mo. Mas lalo kang maging strong. Ganun. Yes. Mas lalo kang maging strong. Mas lalo kang maging matibay. Mas lalo kang maging malakas kung sa Tagalog pa. And then, may mag-end na pati. May mag-end. Kasi, oo, may mag-end na. Ito yung na-stagnant kayo na mag-end, no? Yung para na-chain ka. Yun ba? Yun na nga. Yun ang mag-end kasi may mag-end na cycle. Yung para na-chain ka, na-stagnant ka, ganun. Ayan. Kasi Jesus Christ talaga, na-reveal niya yung mga ganun. Yung best na yan. Kaya ako, nagagalit din ako kasi syempre. Pero at least nalalaman ko yung mga ginagawa na ng scheme and deceit. Pero ganyan kasi dito sa mundong to. Yung mga ganyan. Mga deceitful and evil. Kaya nga, may napaparusaan sa impyerno kasi may mga ganyan nga. Mga evil, masyadong selfish. O gahaman, inggitiro, manghalit lang dahil sa inggit, mga ganon. Basta madami namang klase ng kasalanan eh. Doon. So, ayan. Ano ang... at ito naman, di talaga makatwiran yung kanila na inggit lang. Gagawa ng mga ano. Ay, naku. So, mga kabataan yun, hindi tama ang yung gagawa ng scheme and deceit. Evil. Huwag niyo i-tolerate yung inggit ninyo kasi may impyerno kayo. Turuan yung sarili ninyo. Huwag mainggit. No? Dalas may immature pa mga kabataan kung may nanonood man. Huwag ninyo i-tolerate kasi yung kaluluwa ninyo mag-suffer sa impyerno. Yan. Huwag niyo gayahin itong mga ganyan. Kita niyo, di ba, sa impyerno puntang kanilang kaluluwa ng mga yung sinusunod nila yung inggit nila. May hatol kasi yan. Pag yan ay sinunod ninyo, pag naging mabuti kayo no, sa mga kabataan dyan, at sa mga kahit may matatanda na din na gustong masave, iwasan ninyo yung paggawa ng masama at evil, okay, ganun. Yung matuwid para instead na mapunta sa impyerno, ay mapunta sa langit, no, sa Garden of Eden, o kaya ay mas-save ang soul. At least hindi magdusa sa impyerno, di ba? So, yan lang. Ano ang next na mangyari sa buhay mo? What? Alis na ba tayo, Nay? Kalang. May kasalan na ito mangyari, guys. Ayun na may bouquet. Kakasal kayo niyan. Pagka ganyan, may proposal na mangyayari, oh. May kasalan talaga, oh. Yan lang, isa lang. Masyado marami ito. Madami, oh, madami. Lady, oh, maging respetado ka para tataas yung yung status mo pagka ganyan, respected na person. And, oh my gosh, ang ganda. Ito yung pinakagusto ko sa card dito.
Ang ganda, maging ganito yung buhay mo. Napakaganda, napakamaliwalas, sarap ng buhay mo, bakit napakasarap? Isa nature to, tingnan nyo naman. Wala may compare na kaligayahan pag sa mga ganong place. Para sa akin ewan ko lang sa iba, gusto nila sa mga city. Pero ito, napaka-fresh, ganda ng surrounding, as in, nakakatuwa. So fulfilling, no? So mahilig sa nature, sa may mga bulaklak na lugar, sa may mga places na may mga prutas or mapuno na lugar, it's so fulfilling, no? Ayan. Ano pa ang naisabihin sa'yo ni Temperance na to na person mo? Then through the darkness, your loving kindness. Ito, Temperance. Yan ang kanyang energy. Ano pang gustong sabihin sa'yo na person mo na si Temperance? Kinikip ka niya. Ayun possessive siya sa'yo. Hindi ka niya nilalet go. Kasi mahal ka. Upright ba to? Baka hindi ka pa mahal eh. Yeah, kasi mahal ka niya. Kaya, gusto niyang may-unite pa kayong dalawa o maging partner ka kasi mahal ka niya. Sa kabila ng nangyari sa inyo, baka ginawan din kayo ng deceit and scheme. That's why. Kadalasan ganyan eh. So, ano pa ang nais iparating sa'yo ng person mo na yun? Nasaktan siya, heartbroken siya. Upright po ba yan? Pwedeng 50-50. Heartbroken talaga siya. Nung naghiwalay kayong dalawa, sobrang nasaktan siya. May gumawa to ng deceit and scheme for sure. Kasi, mahal ka naman ng person, may gumawa lang dyan ng scheme and deceit. Alam niyo naman yung iba kasi. At hindi natin sila mabago. Buhay nila yan. So, it's their choice in life na maging kampo ng kadiliman, evildoer, deceitful. Yan. So, yan. Ito na lamang guys for collective reading.